Food trip ba ang hanap mo sa Maynila? Panigurado dito ang punta mo, sa Ugbo. Isang araw sa umaarangkada rito, ang sinabawang karne na ito. Pinaghalong recipe daw ng nilagang baka at beef pares na kung tawagin, kamto soup. Yung kamto soup na tinatawag natin, inspirasyon din ng kultura ng kulinarya ng mga Chino. Number one sa Binondo, di ba? Ang recipe na ito, paboritong pagkain noon ng pambansang Yorme, Isko Moreno. Hindi rin daw biro ang oras sa pagluluto ng kamto. Ang karne kasi nito halos 4 na oras ang pagpapakulo. Ang mga sangkap, hawig din daw sa pampalasa ng pares. Hiwain ng maliliit ang pinalambot na karne ng baka, lagyan ng chili flakes, daon ng sibuyas, saka isasabaw ang pinagkuluan ng baka. Ang binabalik-balikan nga raw ni Yorme sa Ugbo, ang karinderya na Rados Lechon na dinarayo sa specialty na kamto. Kaya sa araw na ito, bibisitahin ni Yorme ang mga taong minsan ang sumalba sa kumakalam niyang sikmura. Kaya mga kapuso, welcome dito sa F. Barona o mas kilalang Ugbo. No? Dito sa amin sa Tondo. At kung usapang paresan, kamto version daw ang kanilang panlaban. Dito, siyempre madalas kasi ako nag-iikot gabi-gabi. Pagkatapos ko mag-ikot sa Tondo, hi Nay, kakain kami, magugutom kami. Malaki na raw ang ipinagbago ng Ugbo ngayon, pero ang Rados, binabalik-balikan pa rin ng mga parokyano, gaya ni Yorme. Ayan yung famous na Rados Lechon. Dito, halika, arat na! Konsehal pa lang daw nun si Isko, number 1 suki na siya ng Rado. Tingnan mo naman, 1994. Si Rado, sumalangit na ang kaluluwa. Bata pa ako noon, mga 19. So ito yung pinaka-kitchen nila. No? Talagang typical na sa kalsada. No? Ayan, dito niluluto, dito piniprepara. Ang Rado isa raw sa nagpasikat sa Ugbo. Ayan, si Nanay Tess at ang pamilya niya. Sila ang nag-umpisa dito. Sementado na. Dito kami umu-order. Tapos ang pila, pasensyahan lang. Alas 4 ng umaga, pagka na-late ka, wala na, ubos na. So dito lang kami, order kaming ganyan. Tapos pag medyo nagtitipid ka, beg 2. Pag medyo may choppy ka ng konti, may soft drinks naman. Si Nanay Tess may nireveal din. Nung araw dumating si Yorme dito, bata pa siya noon eh. Hindi malaman kung konsyal. Kusyal ako noon, kusyal. Nakainom. Sabi niya, pwede ba akong pakain? Kaya lang wala pa. Wala akong pera. Wala pa. Wala nang problema. Bale. Sige. Aba si Yorme, may sarili pa raw pwesto rito. Dito lang ako lagi. Dito, sama-sama kami ng mga utaw. Minsan may senglot, yung pagtasang inuman, na sabaw. Kasi masarap dito yung kamto. Eto na, chicha tayo. Specialty raw sa Rado ang lechon pero ang paborito ni Yorme, Naites, yung dating gawi. Okay na yan. Ayan na. Nako, ito it's. Kita mo naman, may tray na kami ngayon. Ang kamto, partner niya, Toyo Mansi. Kain tayo. aba Yorme, hinay-hinay rin sa pagkain ng kamto. Aliga na kayo. Naiilang ako. Ang isang order nito sasapat na raw sa 1 hanggang 2 tao. Para kay Yorme, hindi lang simpleng pares ang naibigay ng mga negosyong gaya ng Rado sa kultura ng Tondo. Ang tao napunta madaling araw sa Tondo. Nakamotor lang sila. Minsan, tapos yung kalaunan, mga nakakotse na. Pumupunta rito. So, natutuwa kami kasi proud kami na mga taga-Tondo na yung connotation ng araw, huwag kang pupunta sa Tondo. Mano pa, daling araw. Yung takot ba, yung pagkain na nagbigay ng bagong aura sa Tondo.
At dahil kasama na rin ni Isko si Nanay Tess, it's time na rin para ibida niya ang kanyang Kamto version. Nay, nagpunta ka na ba sa Ugbo sa BGC? Ngayon pa lang. Oh, First sige. time. Dala ko pinachicha mo yan. Ikaw naman natitreat ko mamaya. Pagmamalaki ni Yorme, inspirasyon daw ng Ugbo 24/7 ang Rados Lechon. Yung serving, nung sa amin sa BGC, at saka serving dito, parehong-pareho. Kumbaga, plakadong-plakado. Ang inihahain daw nila sa kanilang Ugbo 24/7 sa BGC, mga putaheng ipinagmamalaki ng kamay nilaan. Nariyan ang tumbong soup, dila asado, lechon kawali, at ang bestseller nila na Paris version ng Ugbo na Kamto. Pero I wonder, totoo bang pinaghalong nilaga at beef pares ang Kamto soup? Ayon kay Chef Christopher Karangian, Culinary General, Yung kamto, sinasabi nila na masabaw na pares. Ang sabi nila, nilaga daw na malinamnam. Kung tutuusin talaga, pares din naman siya. Pero dahil nga mas masabaw siya, na i-compare natin kadalasang mga Filipino sa nilaga. Most probably, i-compare natin siya doon sa isang lutuing Filipino na may sabaw, which is nilaga. teka, bakit may mga supot dyan, ha? Sige. Yorme, ang lakas mo talaga kay Nanay Tess, ha? Tutuwa na yung mga anak ko. Paborito nila lahat yan. O siya, at Yorme, i-tour at patikim mo na rin si Nanay Tess sa iyong Ugbo 24/7. Ito na, Ugbo 24/7 in BGC. Tuloy kayo. Tapos yung mga nilalagay sa jeep, tundon-tundo talaga. Bukod sa mga makukulay at tradisyonal na dinisenyong tondo, dinala na rin dito ni Isko ang mga pagkaing ugbo. Siyempre, katulad dun sa'yo. Tapos pwede silang bumili solo, o pwede silang bumili ng set. At ang kusina, hindi rin palalampasin ni Nanay Tess yan. Mga boys, ito original. Oras na para sa tikiman. Papasa naman kaya kay Nanay Tess ang kanilang Kamto recipe? Naites, subukan mo naman. Ikaw naman pakakainin ko. Tingnan natin kung papasa sa'yo. Ito yung kumukulong kamto. At ang lasa, Pasado. I'm happy. Kasi Pasado parehas. legacy nila yan eh. kaya ang beef pares na ipinares raw sa ibang ulam, perfect pa rin sa panlasa ni Juan.